Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang itong tungkol sa pagiging instigador. Instigator ni Mike Defensor, si Mike Defensor. Isa siya sa mga pinangalanan doon sa yung lista ni Montulfo. Yung di umano'y sangkot sa mga planong destabilisasyon o kudeta. Doon, nabanggitan doon si Mike Defensor sa listahan ni Montulfo. Ngayon, nang tinanong si Mike Defensor niyan, tungkol dyan, ang sabi niya, siya ay nag-o-organize ng mga rallies. Pero, hindi daw siya sangkot sa mga destabilisasyon. Rallies daw ang ino-organize niya. Sa katunayan, mga kabunyog, mga kababayan, itong mga rallies na naganap na ito, mga naganap na rallies na ito, ayan, si Mike Defensor ang isa sa mga niyan. Inamin niya naman, siya yung isa sa mga promotor niyan, mga nag-organize ng mga rallies na yan. Lalo na yung sa United People's Initiative. Sila. Sa katunayan, nung nagkagulo nung November 16, nung nagkaroon ng tensyon sila Eric Celes at saka yung mga leaders ng United People's Initiative, kasi hindi pinapapasok si Eric Celes kasi nagmarcha sila galing ng EDSA Shrine. Ay ang dala nilang mga panawagan, Marcos resign. Hindi pwede doon yung Marcos resign kaya hindi sila pinapapasok. Nung hindi sila pinapapasok doon, kausap nila yung mga leaders ng United People's Initiative. Binabanggit ni si Eric Celes, sabi niya, alam na ni Atty. Torion at saka ni Mike Defensor na punta kami dito. Ganun. Ibig sabihin talagang ang pangalang Mike Defensor ay malakas na ngayon. Madalas nang binabanggit sa hanay ng mga DDS, Parang ang lakas na ni Mike Defensor sa mga DDS. Parang siya yung lagi yung nasa likod. Actually, yan din ang mga role na gusto ni Mike. Mga political operators, mga katulad niyan. Katulad yung nangyari kay Gutesa, yun. Sabi ni Marcoleta, ang nagdala sa kanya kay Gutesa ay si Defensor. Pero syempre naman, ang sabi naman ni Mike Defensor, daw siya, lumapit na lang sa kanya, pero hindi niya daw yan kilala si Gutesa. Sus naman. Sino naman naniwala ng gano'n na lumapit na lang sa'yo, nagpakilala na gustong magbigay ng information? Pwede ba yun? Hindi. Yan, ganyan talaga yan si Mike Defensor. Kahit nung panahon ni Gloria Arroyo, nung na-involve si Gloria dun sa Hello Garcia, ang mga nag-operate noon para ipagtanggol si Gloria, gumawa ng mga paraan para malampasan ni Gloria yun, si Mike Defensor. Kaya nga siya masyadong lumakas kay Gloria, little president na Gloria Boy. Kasi masyado na siyang grabe yung ginawa niyang mga operations para kay Gloria. Kinikredit nga siya na kaya hindi napabagsak si Gloria sa buong panahon na presidente si Gloria dahil si Mike Defensor. Maano ang mga isip ni Mike Defensor kapag mga ganyan, mga political operations. Ganyan yung expertise niya Kaya kahit pa dinideny niya na siya yung mga nasa likod ng mga nangyayari na yan, ang totoo, siya yun. May instigator. Instigator. Siyempre, hindi niya naman aaminin na siya ay nagpaplano ng destabilisasyon. Siyempre, ang inaamin niya, rallies. Siya daw yung nag-organize daw siya ng rallies. Pero, yung mga plano sa likod niyan, siya. Sa katunayan, yung programa sa The Spokes, nandun siya sa kasi yung yung leader ng mga retired na military officers,
si retired General Major General Romeo Pocis. O, yung mga tanong ni Mike Defensor doon sa programa sa Billionaire News Channel, leading eh. Sabi niya, General, halimbawang dumami ang mga tao. Halimbawang dumami ang mga tao, anong mangyayari? Anong nang i-expect diyan? Sabi ni linilid niya. Linilid niya. Kasi general nung EDSA People Power 1, kunti lang yung tao tapos dumami. Yung EDSA People Power 2, ganun din. Nagsimula sa konti, dumami. Paano yan kung dumami yan? Anong mangyayari diyan? Sabi ni retired Major General Pocis, pagka dumami yan, hindi na natin makokontrol yan. Pagka dumami yan, hindi na natin makokontrol. Hindi natin alam ano pang yan. Labas na yan sa atin. Ano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang Hindi. kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paanong papipigilan yan? Ibig sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo, hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. Pero, actually, yung ganong sagot ni retired Major General Pocis, yun din ang gustong sagot ay i-lead ni Mike Defensor, na ang plano nila dyan, maliit lang munang mga rally sa unang araw, dadami sa sunod na araw, hanggang sa dumami. Ganun yung dyan, design. At sila Mike Defensor ang nagpaplano ng ganyan. Kaya lang, mukhang pumalpak siya dito eh. Mukhang pumalpak. Mukha nga dyan sa malamang nga dyan sa kay Saldico na yan, involved pa dyan si Mike Defensor eh, malamang. Kasi pang nga yan eh, pang painit ng sitwasyon, yung mga videos ni Saldico. Importante yon, pang painit, pang agitate. Yun yung ni role ni Mike Defensor eh, instigator nga eh. Agitator. Yan yung niya diyan. At syempre malaki yung role nung na yon, video ni Saldico para sana ma-agitate yung mga military. Kaya lang mukhang hindi umubre, palpak. Palpak na naman yung yung pagiging instigador diyan ni Mike Defensor. Ano yan? Alam nyo ba na si Enrile, malaki ang naitulong na hindi makaupo si Mike Defensor? 'Di ba? Nung si Mike Defensor kasi sumuport kay Marcos Duterte yan. Marcos Duterte, tumakbo siyang mayor sa Quezon City, Marcos Duterte siya. Pero ang connect niya kasi, close siya sa Marcos sa pamamagitan ni Vic Rodriguez. Kasi si Vic Rodriguez, dating punong barangay captain ng isang malaking barangay sa Quezon City. Kaya nung tumakbo si Mike na mayor, ang campaign manager niya, yung kapatid yata ni Vic Rodriguez, ganun sila ka-close. Kaya nung maging presidente si PBBM at executive secretary si Vic Rodriguez, tuwang-tuwa nun si Mike. Kasi imaginein mo, si Vic Rodriguez ang executive secretary. Kaya sigurado na siyang maa-appoint. MMDA ang ilalagay siya sa MMDA. Siyempre, Vic Rodriguez eh. Kaya lang ang nangyari, 'di ba? May mga meetings ang MMDA, uma-attend na si Mike Defensor, parang sigurado na siyang maa-appoint sa MMDA. Kasi nga naman, siya, gustong-gusto niya yan, MMDA. Ang problema, si Enrile noon, na-monitor si Mike na uma-attend na sa mga meetings ng MMDA kahit hindi pa naman siya appointed. Hindi kasi siya ma-appoint kasi may 1-year ban. 'Di ba tumakbo siyang mayor ay natalo. So hindi siya pwedeng ma-appoint. Kailangan munang after 1 year. Ang problema, uma-attend niya siya sa meeting ng MMDA, pinapakilala na siyang the next chairman ng MMDA. Nakarating kay Enrile. Nag-comment si Enrile, bakit uma-attend diyan si Mike Defensor? Yun, napahiya. Hindi na tapos natanggal. Nasibak si Vic Rodriguez na connection niya. Wala na. Nawala na yung power ni Mike sa Marcos administration. Hanggang sa nag-away na yung Duterte at Marcos, napasama siya sa Duterte. Yan si Mike Defensor. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog